kanilang... Oo nga. Gold nga. Oh, Wala, natulala na lang ako. What? gold lane na. I mean, nakakita Have you na tried? tayo. Have you ever seen this? No, hindi ko pa nakikita to. In all of the games na nalaro ko at nakita ko. Kahit sa rank games ko, hindi ko... Yeah, kahit sa rankings hindi ko nakita to. Pero maybe na-eksperimentohan. There's something there for sure. They won't play it willy-nilly lang for sure. And again, they're still playing for the win. For sure, kung ano. Oh, there you go. Drive-by lang. Drive-by, first blood. Parang may binili lang sa tindahan. Kung hindi mo kung hindi mo kayang patamain yung first skill mo, batuin mo ng basic attack na may kasamang ibon. And with that first blood para sa Axe at mukhang may gante ang side ng Radiance. At hindi na itutuloy ang kanilang amba dito sa mid lane. We talked about the economy early on, Rockhart, na kailangan ng maraming pera ng Radiance. At mukhang kailangan nilang magkaroon ng magandang farming dahil medyo nalulugi na sila. Yeah, for sure. Especially here sa puntong ito na alam mo yung tempo dapat yata nasa inyo. Oo. Pero already, sinabi naman natin sa Radiance, di ba? Farmer lahat yan eh. So I think ang goal nila dito is to go for the very, very late game so that they can at least have 3 items, 4 items, and go fight. I think yun yung target nila. Pero again, you're gonna have to do that with so many scary heroes here. May ano pa sila, may Hylo silang kailangan na iwasan. They have a Grok para pigilin kay Oo. And nakakatakot daw magpag-farsa ka dito. Kahit pa sabihin natin lamang ka ngayon, ang dali mo kasi makancel ng isang Grok. Rice Grim, however, medyo low HP na pero napakahunat pa rin ang Hylos. Naghahanap si Radan ng play pero mukhang ang Feathered Airstrike ang kakabit kay Radan. At yung Revitalize ay bubuhayin ng kabayo at si Hehehe pa ang nadali. Lamang na lamang ang Axe. Biniisip lang yata nila masyado. Alam mo si Kuanong, wala siyang ginagawang anything high level. Nagkakas lang, tapos okay, patayin yung kalaban. This is too basic for them, honestly. I don't know what's happening, pero Radiance Legends definitely having a hard time surviving this early game para sa laban sa Axemen. Oo, and hindi lamang sa kills, kundi lamang din sa objectives. Axemen definitely showing that Radiance, yung early game na meron sila ay hindi sapat para labanan. At mukhang si Hehehe, still no Tectonic Charge available. Kinailangan mag-back pero papasok dito sa HHN. Naghahanap ng Thorndo's Puncher with the Phantom Execution na si Hehehe. Pero yung Hayabusa pala makakakuha ng kill. Throwboy finds the opportunity. Faster than the Lancelot. Faster, absolutely. Especially yung tempo niya yung farm siya. Hindi disrupted. Wala man lang sila actually attempt na i-disrupt yung farm dito ni Throwboy, which is definitely one of the major contributing factor kung bakit napaka-confident din niya maglaro ngayon. Compared to last few days, si Throwboy kasi parang siya yung super... Hindi nga siya 50-50 player. More on ano nga eh. 45-65 player nga siya ng past few days eh. Pero ito yung mas... I like the more confident Throwboy dito. Especially because of the empowerment from your teammates. Wait lang si Radan na ata ang bibigyan muli. Kuanok goes in for the killing spree. Pero triple puncture to a Thorn throws. Grabe yung Revitalize pare. Si Kuanok isusunod na. Makakatakas pa rin. Shutdown. Grabing ulti dito. Gamit ng isang focus. Kamunti ka na niya matamaan pa. Pero mukhang si Throwboy ang makakalamang. Men, yung tentacles, kalimutan ko yung pangalan. Nakalimutan yung tentacles. yung ano? Yung... Infernal Pursuit. Hindi. Infernal Pursuit, yung ulti. Well, maaalala ko na lang niya mamaya-maya. Basta ito na, SOD. Mananakaw niya ata, pare. Nanakaw ng SOD. Nanakaw ba niya? Walang mayawak ng purple buff doon. Pero mukhang masasta na nga dito sa Speedy. Isusunod na rin, makakapag-ulti palayo. Here comes the carpet. At out na agad ang call para sa dalawa. Daming side comment niyan. Dami mo gusto sabihin. Magsalita ka na kaya. Pero it's funny because it's true. It's like, it's so disjointed right now for Radiance Legends, I think. I'm having a hard time finding their win conditions, especially since si Daki kanina pa dito nahuhuli non-stop. I don't even know if he knows what to do in that certain scenario kasi parang there's just no way out for him. Oo, at parang tumayo ng alak siya. Throwboy going in. Winaugi shadow kill. Sinalo ng buo ni Radan. Men, Daki and Radan not having a great game so far. 0-3 parehas ang side laner and mid laner ng Radiance.
para bang nawawala sila sa sarili nilang laro. Makakatakas naman dito si Daylight, pero pang-apat na magandang ulti na ni Quanok doon sa bot lane yun. Hindi ko alam kung confidence issue to, pero right now, confidence lang si Speedy. Kumaharap na, and hehehe, nagamit na ang kanyang. Hirap talaga tumempo no? Ganyang ultimate para naman ma-clear at makapatakbo, pero hindi pa rin naging sapat. Oh my goodness. Axmena. It's like they're getting advantages in a random state of the game, in a random place. So far, HHN even having a hard time making or clearing that minion wave. And ngayon, ang kanyang jungle, hindi na sa kanya. Oo, hindi na rin siya makakapasok pa. Pinatiran dito ni Hehehe, pero para bang pinatiran din na niya ang sarili niya. Men, hirap na ang Radiance ngayon ay 3.4k gold lead mula dito sa Axe. And yung pag-ikot dito ni Quanok ay hirap na hirap din sa pag-ikot. Si Daki, kailangan ng protektahan ang kanyang jungler. Ano yung Quano? Yung maasim na mata. Oh, Quamoy yun ata eh. Quamoy yan. Ano pala yun? Oh! Oh my goodness, wala nakakap si Alpha with the kill! And looks like si HHN again, parang hirap siyang pumancture. But ako sabihin ko lang parang hirap sila pumindot ngayon. Lahat sila ngayon. Dun sa Radiance Legends, it's like I'm watching this game fold in slow motion. Yes. Parang ito we are in any way, hindi natin sinasabi na napangit na itong laro na to. Parang it's either bumabagal ang takbo para sa Radiance o masyado nang mabilis si Axe. I think posibleng pareho, no? Kasi ang bilis talaga ni Axe ngayon eh. Oh, and to be fair, no, hindi naman namamatay yung marksman ni Radiance. Nandun pa rin naman yung chance, pero si Ducky, flicker out, okay naman, makakatakas, but that's gonna be another turtle na magpupunta sa kamay ng Axe. As Throwboy secures it, early power spike with a malefic roar as well. At makakapag-puncture out clear ang side ng Radiance, pero babagsak din ata. Triple puncture out makakatakas. Ang Cortina ay nandyan na. Triple slash mula dito sa side ng Arlot. At napakagandang feathered airstrike mula kay Quanok. And that's gonna be Ducky going down. Nakahanap na naman ng pwesto ang side ng Axmena, pero this time around may trade ang Radiance. Interesting. May trade silang makuha dito. Their micro really is suffering, pero at least may cross-map play silang nagagawa. They're getting something, which is better than nothing. Oo. Sabihin natin. Pero sa gitna, kita mo naman, ang Axemen na parang ayaw na nila patagalin masyado yung game na to. Babasag na agad sa gitna. Asintado din kasi yung mga Dark Wave dito ni Alpho, no? Kanina pa natin nakikita yon. And in fact, yung Phoveus na to, napalaking threat talaga. Phantom Execution doesn't work, pero may dalawang puncture naman para makatakas dito sa HHN. Pero apat na ang kanyang karaharap at mukhang makakakuha pa ata siya ng isa, pero na-cancel ng 2 beses yung tatapos sana. Unfortunate event para dito sa Lancelot. So you see what I mean, right? Like parang siyang nadudulas or something na, I don't know, he's having a hard time finding these targets, which I don't really completely blame him. Kasi kung hindi madulas, napakakunat naman nung nasa harapan mo. Kahit ako, magabanig siguro ako nun. Pero it really is, hindi siya nakatulong para mapalabas o mapaabante yung Radiance Legends gaming so far. Dahil wala na parang ginawa ng base ni Alpho at ni Speedy yung mapa nila, yung jungle nila. Look at this. Oo, and I can't believe it. Nanalo ang Zushin Gold Lane sa M7 wildcard. Yan ang malupit. May sinubukan, may pinagana, at mukhang gumagana naman. At napapatakas pa nga ang side ng Radiance. Mapapa-ulti lamang palayo si Speedy, but that's going to be good zone control as well as the first lord of the game. May lamang ang Axe dito. Yeah, for sure. Mapipigilan naman yung abante nila dito. Look at that though. Quanok, hindi na pinag-isipan pa. Binagsak na lang and down goes the Moskov. Nako, pinikeram pa ng tatlo. Oh my God! Sabay-sabay sila. 0-5 na si Ducky. Linikeram pa rin nila ng 2. Unting kalma naman. Grabe, no? Ito yung gigil nila doon. That was actually very, very methodical. That was overkill. Oh yeah, that was overkill. Honestly, when you see a 0-5 player na nag-flicker out, ang madalas na call dyan, okay, wala nang flicker yung Arlot. Pero they went in, okay. You know what? Hands up, Gabriela, inyo na yan. Oo. No, wala silang takot, no?
Wala silang katakot-takot dito. And again, alam nila na kahit mag-flicker tayo dito, sino papanish sa atin? Wala. Sino papanish sa atin, di ba? So, they're just using their flickers randomly here. Yup. I'm having a hard time actually just finding a way out for them. Dude, it's a flicker party. Lahat ng may flicker ay mag-flicker. Pero si Hehe ngayon, nilagyan na, nilatagan na, tinusok pa doon sa likod. Pero mukhang susubukan niyang bumalik sa kanyang mga kaibigan. Flicker bird para dito kay Hehe. Pero yun na yun. Kailangan dumepensa. Available pa rin naman ang mga holy blessings and shieldings dito sa mid lane and bottom lane. Pero mukhang mahihirapan pa rin sila dahil ang pero rare strike ay available. Nice cancel via the wall mula dito kay Hehehe. But the inhibitor turret, mukhang makakadepensa pa rin sila. Isang kembot na lang. Nice final slash pero babagsak pa rin si Ducky. That's gonna be his 7th death of the game. At naghahanap na lang ata ng minions ang side ng Axmena. Medyo malungkot kasi nag-flicker forward siya yung mga tropa niya pa, naglakad pa atras. No. Hindi na talaga sila Uy! willing. Oh, to take that kill though, but Daylight, out of nowhere, Froboy. Grabe naman. Oo. Napitas pa. Kahit pa paano, no, may nakuha naman ang side ng Radiance. And it seems na hindi na naman makakatakas dito si HHN. Ang daming crowd control ng side ng Axmena. No? If you think about it, it's not crowd control na mapapatigil ka ng matagal. Crowd control siya na mapapatigil ka ng paulit-ulit. Yes, actually, literally parang kang ginagawang yelo. Na sobrang bagal mo maglakad. Parang kang na-frozen solid at yun na nga. Can go down not even using the flicker and the ulti. Oo, papasukin na ata nila ito. Buhay pa rin naman ang 5 para sa Axmena. Pero yung minions nila ay unti-unti nang malilinis ng Radiance. And that's gonna be a successful defense on the side of Radiance. At magbaback na nga dito ang Axmena. Pero malaki ang kanilang kalamangan sa upcoming Lord. Dahil yung long lane and mid lane ay pushing na para sa kupunan ng Axmena. Meanwhile for Radiance, matagal-tagal pa ang kanilang iipunin. Oo, matagal-tagal pa talaga to. Ang gusto ko lang naman dito sa Radiance, no, si Daylight parang sabi niya, teka, nakalaro ko lang eh. Huwag mo na natin bigay. Palaro niyo naman ako. And yun na si Goanok, matakbo-takbo na, trying to go for the hunt si HHN, pero I don't think they have the kill potential yet. Check the items here. At least they have 3 items completed, at least for each member. Make it 4 para naman makalaban tayo ng pantay. Pero like I said, habang tumatagal to, parang feeling ko naman, papantay yung laro. Pag nag-isa items sa lahat, pantay-pantay na ang labanan. Oh. Si Kuanok, naku po, nasobrahan yata sa kampante doon. Nasobrahan si Idol. Pero teka lang, naghahanap si HHN ng angulo. Hindi niya maaagawan dito sa Throwboy. Lord secured para dito sa Axmena. Sa pwesto lamang ni Throwboy. May kita na naman dyan ni Ducky. Pero babagsak ang kanilang XP later. Hindi tatama ang tectonic charge dito ni Hehehe. And that's gonna be 2 kills na mahugot sa kamay ng Axmena. Flicker papasok dito Speedy. Hinahanap niya yung Kimi. Pero hindi niya maaangat. Si HHN na haharap sa kanilang dalawa. Tornos hindi kakabit ang Phantom Execution. Kaya naman makakatakas na siya with the puncture. Lord push mula dito sa Axmena as we go down mid lane. Papasok with the quad shadow. Hindi pa naman ikakasa ang kill. Papasok naman with the puncture pero hindi na makakatakas pa. Godlike para dito sa Zushin. At mukhang tatapusin na ata. Yan na ata ang call ng Axmena. Pero nakakapag-clear pa rin. Lumabas sa mga minions. Bumabanat na. Mala prime kill ra ata. Wind of nature. Pero hindi mabubuhay doon sa damage ni Throwboy. Depensa malala pa rin para sa Radiance. Si Kuanok. Pre na ba nagdroche buena? Masarap balik-balikan. Ito yung mga pampamilya. Oo, Yan, yan. no? Yun yung matatawag nating pampu. Pampu